Sige. Naka-on na? Okay na? Sige, una kayo. Yan, so, nice to meet you again. Yan, pati sa mga naka-tune in. Yan, sana narinig nyo ako. Siguro lakasan ko na lang yung boses ko para mas marinig. Pero nung last na kon, di ba, narinig siya? Narinig naman, pero malakas nga lang yung kon. Pero mas malapit naman na. Yun nga lang, parang hindi kasi pwede, hindi pwede to eh. Or hindi lang narinig. Pero kanina, nung labas ako, wala. Hindi lang narinig. Wala. Kahit matagal. Di bali. Sige. So, every meeting natin, meron muna tayong Bible study. Kumbaga, may mga supporting verse tayo. Yan. So, tingnan natin dito sa Matthew. Ngayon, yung tatalakayin natin ay yung sa mission. So, kung may vision, meron ding mission. Yan. So, tingnan dito sa Matthew 28. Yan. Matthew chapter 28, verse 18. Yan. Sabi dito, 18 to 20. Yan. Sabi dito, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yan. And verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yan. So, pray tayo. Let's pray. Panginoon, pong salamat sa meeting na ito, Panginoon, at tatalakayin po namin, Panginoon, yung mission or Great Commission, Panginoon, na para po sa inyo, Panginoon, nawa ay maging papala po ito, Panginoon, at yung goal po namin, Panginoon, na magkapagdala, Panginoon, sa inyo, nawa ay kayo po yung mauna po sa amin, and we pray na sana ay gabayan niyo po kami, bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, yung mga nakikinig, at especially Panginoon sa akin na nag-lead Panginoon ng team, nawa ay maging good leader po ako, Panginoon, and yung pag-deliver ko, Panginoon, ng inyong salita, nawa ay maayos at maging pagpapala po ito, Panginoon. At hindi ko po kaya, Panginoon, ito, kaya i-guide niyo po ako, Panginoon, nawa ay andyan po, Panginoon, ang Holy Spirit para mangusap po sa amin, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon, na andyan po sila, yan, sila Joseph and IC, Geraldine, Panginoon, at saka mga nakatune in, Panginoon, nawa kayo po yung bahala na, Panginoon, sa itrang oras, nawa wala pong mag-distract, wala pong distraction, Panginoon. At ito pong dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang sakit ng kwan ko, ng tawag dito, singaw. May tubig ba dyan? Tingnan mo doon, may tubig ata. Yan. So, thank you Nakagat ko kasi ito eh. Kung kailan. Unexpected ko na masakit. Kaya, nabubulol ako. Yan. Pero, dahil, may goal tayo para sa Panginoon, kakayanin. Yan. Yan. So, narinig nyo kami dyan? Jason, narinig nyo kami? Or lakasan ko pa? Walang naka-tune in? Hindi, hintayin na lang. Sige, reply nyo na lang to kapag merong kayong time. Pero si Joan kanina naka-tune in eh. Kaya, okay, good. Kahit papano, yung naisip ko na paraan, kahit busy or may ginagawa, makapag-tune in pa rin or mabalikan itong pinag-usapan natin. Ganun. So, grabe, late yung 4 natin. Alas 5. Dapat alas 3. Pero okay lang. Sakit. Thank you. Yan. No? Nahulog yung bata.
Ito naman kaya. Bali. Itawan nyo lang yan. Yan. Sige, tuloy tayo. Yan. So, nung last, yung vision yung tinalakay natin. Yan. So, napag-aralan natin doon yung ibig sabihin ng vision. Yan. And then ngayon, pag-aralan natin yung mission. So ngayon, hindi siya yung ibig sabihin ng MISSION. Ngayon, i-ko lang natin, i-expound lang natin kung bakit may mission. Yan. So, dahil pinano ko na merong vision tsaka mission, meron itong mga ibig sabihin. Yan. So, yung mission na sa akin, yung mission ko para sa team natin ay mag-lead, yung matuto mag-lead. Kasi hindi habang buhay lagi kayo yung sumusunod. Kasi in the future magli-lead din kayo ng team eh. Which is yung mga babae hindi nagli-lead, hindi dapat nagiging leader. Pero meron time na possible pa rin naman. Kahit paano tuturuan yung mga lalaki. Ganun. Kasi yung mga babae taga-guide yan eh. Mas matalino sila kaysa sa lalaki pero kailangan nilang magpa-submit sa lalaki. Yan. So yung mission natin is yung mag-lead. Yan, magturo ng mga future leader. Yan. So like for example, si Joseph, yan, tuturuin na natin at sa church, tinitrain naman na mag-lead. Pero dito, kahit paano, sa team natin, meron din. Na nga ang ganda nga yung ganito eh. Sobra-sobra na nga yung natin eh. Yung pag-aaral natin, di ba? Hindi kagaya ng iba na sa church lang. Ganun. And then, yan, mag-lead, magturo ng mga future leader, and matuto mag-solwin. Sana nga meron tayong ma-invite din, yung mga bago. After that, kapag may mga bago tayo, mga na-invite, pwede natin i-invite dito sa meeting natin para malaman nila kung paano. Pero meron time siguro na ituturo ko paano mag-solwin, ganyan. Kasi sa church, tinuro naman na eh. Pero dito, ituturo rin natin kung paano. Para yung mission natin, magawa natin na matuto mag-solwin, tapos mag-disciple, matuto mag-disciple. Tsaka, yan, madaming makakilala sa Panginoon. Yan, madaming maligtas sa impyerno at mag-grow spiritually. Yun yung mission ko at magiging mission nyo na rin. Kasi nga, ako yung leader, dapat supportive kayo. Sinusuportahan nyo yung mission at saka vision. Yan. Then, yan, makapaglingkod sa Panginoon, yun na rin, makapaglingkod sa Panginoon at maging matapat na Christian. Ganun. Then, yan, maging soul winner. Yan. So, medyo mahirap yung ganito kasi nga, parang tayo lang kasi yung ganito eh, yung may oras na mag-meeting, ganun. Pero ngayon kasi, kailangan ko nang i-duplicate yung sarili ko. Gusto kong yung ginagawa ko ay magawa nyo rin. Ganun. Yun yung mission ko at magiging mission nyo na makapag-lead, magturo ng mga future leader, matuto mag-solwin, mag-disciple, madaming makilala sa Panginoon, tsaka maligtas sa impyerno, mag-grow spiritually at makapaglingkod sa Panginoon ng matapat. Yan. So, sa nakita natin sa kung iwikuhan natin, titingnan ulit natin yung sa vision. So, dapat, hindi dapat magbago yung church, yung ginagawa. Kumbaga kasi hindi magpapatuloy yung church kapag walang soul winner. Kasi ang church, dahil nabubuhay yan, dahil merong soul winner, nakapag-invite sa church, yan, merong mga nadi-disciple. Kasi kung puro choir lang, puro kanta lang, ganun, puro simba lang, tapos walang mga nag-soul win, walang mga nag-share ng gospel, wala, mamamatay yung church. Kaya tayo, sabi nga ni Rizal yung kabataan yung pag-asa ng bayan, which is good. Tama naman. Kasi tayo yung iba kasi matanda na, papatanda na, mamamatay na sila. Tayo, papa-adult tayo, ganyan, tapos madami pa tayong gagawin. Advantage natin, sabi nga ni Sir Chris, tsaka ni Brother Christopher, advantage sa atin yung mga young people na lumaki sa church. Kasi kung makita mo sa high school, magtataka sila bakit confident tayo. Yan, magre-report, ganyan. Kasi nga natuto tayo sa church eh. Yung bata pa lang tayo, tinuruan na tayo na mag-share, ganyan. Kahit yung basic lang na pag-share ng gospel. Ganon. So, advantage natin yon na matuto tayo na mag-lead, ganyan. Kasi ma-execute nyo rin yan sa school eh. Pero ako dati,
grade 10, hindi ko na-try na mag-lead. Kumbaga, dito ko lang na-execute yung pag-lead sa business, sa church, doon. Pero yung sa school, yung pagiging kwan lang, tahimik, ganun. Kasi, hindi ako kaibigan sa mga kwan, alam kong hindi Christian, ganun. And then ina-offer rin nila ako kasi parang minsan, lagi yung close yung advisor, ganun. Kaya advantage din sa atin na pag-close natin yung advisor. Meron time na yung close ko, mag-check ng mga test paper, ganyan, tapos hapon na, ganun, close ko siya. Kasi nakita nila yung character na mabait to, ganyan. Yan. Pero praise the Lord, kasi nga, siya rin naman yung nagbigay. Hindi ako. Hindi ako yung may gawa, kundi ang Panginoon. Yan. So, number 1, kailangan natin, kasi may mission tayo eh. So, kung may vision tayo, may nakita tayo na kailangan dapat natin gawin. Number 1, kailangan natin mag-set ng goal. So, goal. So, dapat may mga goals tayo para hindi tayo yung parang neutral na hindi mo alam kung dito ko ba, or ano yung gagawin mo, ano yung gagawin ko yung this week, ano gagawin ko next week, ganun. So, ngayon, kailangan natin na mag-set ng goal. May mga goal ba kayo? Weekly, ganun, may mga goal. I think, magkakaroon kayo ng goal sa Bible School. May goal ba sila? May ni-reach silang Ay, yun, parang pag-solvin. Meron, ilan yung nila na weekly? tao. Sa isang tao lang. Sa isang tao lang. Hindi kuya, dapat yata sa 1 week. Kapag Thursday yata kuya, makakasolve din sila ng 20 na tao. Yun yung secret na gano'n. Which is maganda yon. Yan. Pero ang kay pastor kasi Bible school eh. So kailangan nilang ma-train. Sabi nga ni Pastor Hill na kahit Bible school ka, gawin mo na mag-solve, mag-discover ka na, dapat may bunga ka na. Hindi yung after mo palang mag-read mo sa Bible school, dun ka palang mag-start. Tinitrain na. So, sa Bible school, merong parang quota. Siguro assignment din yun, or project. Kasi nagre-research din yung mga yan eh, nag-explore din yung mga yan. So, ang mangyayari, kailangan nyo rin sa inyo, sarili nyo. Ganun. Mag-set kayo ng goal nyo kung ilan, ganyan. Kasi iba yung may goal eh. Pati rin sa business, may goal kami. Naka-wallpaper nga yung goal namin. Kahit paano, nakikita namin. Pwede nyo siyang, salo kayo, mag-webs kayo ng 3. Advantage sa inyo na ngayon, sabi ko nga sa inyo kay Jason din, na pa lang, matuto ka na mag-keyboard, matuto ka na mag-gitara. Kasi, alangan na dun ka pa lang sa Bible school na matuto. Which is good kasi school eh. Pero iba kasi yung niready mo yung sarili mo. Hindi mo pa alam yung iba, pero kahit paano meron kang background na nalaman mo to. Kaya, sabi ko nga habang di pa nagpapasok, sige, kung mag-disciple kayo, mag-witness kayo, magkaroon ng bunga. Kasi iba yung may bunga eh. Yung papasok ko sa Bible school tapos may bunga ka na. Di ba? Iba. Kung baga meron kang sabihin sa mga classmate mo na may bunga ka, ganyan. Hindi lang yung sa Bible school ka nagkaroon ng bunga, gano'n. Pero wala namang masama doon na kahit papano sabihin mo na, may bunga ko. Pero hindi na sa pagyayabang yun. Kung baga, ma-inspire sila sa'yo. Na paano mo nagawa, ano yung strategy mo, gano'n. So, yun. Kailangan natin mag-set ng goal. Weekly ba or monthly? Pero sa akin, kasi yung napansin ko yung pastor, hindi siya nagsasabi ng kung ilan yung goal mo, ganyan. Walang numbers. Bakit? Kasi nga, ang Diyos na yung gagawa. Pero kung may goal ka na sarili mo, personal mo, gusto ko ng 10, gusto ko ng 20 na ma-witnessan, ganito, ganyan. Tapos, nangyari, makapag-solve ako ng 10. So, pero dapat meron akong ma-disciple na isa. Ganun. Kasi hindi naman natin na solving mo, 10 din yung ma-disciple mo, hindi. In reality, hindi. Ganun. So, pag 10, isa lang. Or pag 20, depende kung paano ka magiging masipag sa Panginoon at para sa Panginoon talagang ginagawa. Pero yung kong naisip na para sa Panginoon ay yung love, kasi mahal ko ang Diyos. Ba't ko ginagawa to? Dahil mahal ko ang Diyos, para matuto kayo, para matrain kayo, para ma-duplicate ko yung sarili ko na may bunga ako. Hopefully, praying na sana hindi mag-backslide si Jason, hindi mag-quit. Kasi nga, kapag nag-quit, which is may mga bunga na rin. Pero yung solid na talagang naging close ko, ganyan,
si Jason. Pero kung ikukunan pa natin yung mga bunga ko, yan, si Joanne, si Ma'am Chris, sila Christopher Garcia, sila Princess, yung mga kapatid niya. Pero si Christopher nasa Baguio, ganun. Kumbaga si Joanne tsaka si Jason yung naging matatag, yung nagkaroon ng ministry. Pero yung iba, nabaptize lang. Ganun. So kung tingnan natin, meron talagang bunga. So kahit papaano, andun yung kamangyarihan ng Panginoon. Kasi ako dati, wala akong alam sa Bible. Kumbaga, execute lang ako ng execute. Ang disadvantage ng execute ka ng execute, puro ka, sige, pero wala kang alam sa Bible. Ang disadvantage, meron time na mali rin yung nasabi mo, gano'n. Pero doon kasi tayo nag-grow. Hindi yung nakaplano ka, pero hindi mo na-execute. Pangit. Mas maganda yung, kahit pa paano, may plano kang konti, pero wala ka pang alam. Tapos nag-execute ka, nag-take action ka, iba yung magiging impact. Kasi dati, nung witnessan ko si Jason, hindi naman ako yung disciple. Alam niya kung sino? Sir William. So, hindi naman ako yung nagsabi sa kanila ng 7 lessons. Hindi ko rin naman alam yun. Diba? Si Sir William, sinama niya ako, lagi ko siya kasama. After that, si Joanne. Nilitisan ko lang naman, ang goal ko dati, yung mga kasi ko, mga kabatch ko sa elementary. Sino yung inuna ko? Yan, mga kakasi ko talaga. Yung ate ni Joanne, si Jade, tapos sila Mones, kanyan, sila Christopher, yan. Christopher, kakasi ko ng elementary. Kasi iba talaga pag meron kang goal. Yan ako, may goal ako, mga kakasi ko. So mga kakasi ko, pupuntahan ko. So isang focus ka lang sa kaklasmate mo. Kung gusto mo lang iba, focus ako sa kamag-anak ko. Sa iba, focus ako sa mga kaibigan ko, ganyan. Ganon yung ginagawa ko dati na goal dati. Masyado pa akong dati. Talagang ganado ako dati. Nag-aapoy ako kasi nga, bago rin ako. Tapos nung sige, kahit pa paano, meron din. Yan, natutuwa rin ako na nakapag-share din si Jason, si Joanne, ganyan. Tapos, hopefully, yung iba matuto rin. Ganun. Pero mahirap rin talaga. Ganun. Pero yung the best, execute lang nag-execute. Execute. Hanggat maaari meron Hindi yung puro plano, pero wala pala. Ganun. So, yan, mag-set tayo ng goal. Simula ngayon, kayo na yung bahala kung ano yung binigay pa ng example kung paano yung magiging goal nyo. Pwedeng classmate nyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo. Focus kayo sa isa. Kung wala pa rin, lipat kayo. Kung wala pa rin, lipat kayo, ganun. Pero huwag kayong parang magsawa agad. Ganun. Kasi iba yung nag-focus sa isa. Kumbaga, ima-master mo to. Ngayon kasi gusto natin i-master yung pag-disciple kayo, natuto na kayo na mag-witness. Yan, pag-share ng gospel. Ngayon, kailangan na natin i-master yung pag-disciple. Kasi, kunti lang pa yung yung mga lumago. Sino ba yung lumago? Kunti lang sa yung youth R. Kasi ang nangyayari, madaming na-witnessan, sobrang dami, ilan yung na-disciple. Yung iba pa nga, wala. Yung iba, meron isa, dalawa. Pero yung mga na-witnessan, ang dami. Pero tayo, sa akin, babalik ta rin natin. Dadamihan natin yung pag-disciple kaysa sa pag-witness. So ngayon, yung mga na-witnessan nyo, balikan nyo. Kung alam nyo yung lesson na yung 7 lesson, yun, turo nyo yun. Tapos paunti-unti. Tapos hanggang mag-decide sila. Huwag nyo silang pilitin, basta i-share nyo, ganyan. Pero alam nyo na ba, mag-share? 7 lesson. Yan. So, goods. Kasi, kaya paano, hindi na tayo yung, pero siguro, itatakal natin kung paano pa. Kasi, iba kasi pag may alam na tayo na ito 7 lesson. Si Ma'am Chris, alam ko na yung 7 lesson Sila yung sinabihan ko. Si Joanne, hindi ko parang sinundo-sundo ko lang, church ka, nasundo ko nung dati. Tapos hanggang dumating si nauna si Joanne kaysa kay Ate Joylene. Pero mas nauna si Ate Joylene, bata pa lang siya. Pero nung nag-backslide siya, tapos bumalik. Pero si Joanne, tapos nung nandiyan na si Ate Joylene, siya yung kasama niya na. Medyo mahirap din kasi pag babae yung mo. Mas maganda na ipasa mo sa iba. Ganun. Yung magkaroon siya ng best friend, karoon siya ng kaibigan. Iba. Pero pag wala siyang kaibigan, medyo mahirap. Pero ang Diyos pa rin naman decision niya pa rin kung wala siyang kahit kasama, pupunta pa rin. Pero iba kasi yung meron kang kasama, di ba? Yung na-inspire ka. Ang nakita ko kay Joanne, na-inspire siya kay Ate Jerlyn.
lagi siyang kasama. Meron po yung chat niya. Paano, para sila ni Ate Jaylin. Dati, may ganun. Tapos, ganun din sa Ate Jaylin. So, ibig sabihin, na-inspire siya. Which is good. Kasi, dapat maging good influence tayo. Makita nila yung sa atin na, uy, ang ganda ng ginawa nito gayahin ko kaya. Ibig sabihin, na-influence. Parang influence first. Bahala na sila kung ano yung kung magiging pagpapala ka pa sa kanila. Basta influence first. Yun din yung makita nila dapat sa mga kasi natin. Ganun. So, kailangan natin lang na i-focus muna ngayon. Pero may mga, di ba may mga na-witness na kayo, mga name. Balikan nyo lang yun. Natutuwa ako kay Joseph na meron na rin siyang disciple. Ano, nangyari si Sky, ganyan. Nga lang, medyo mahirap lang talaga na mag-disciple. Expected mo na mayroong time na hindi yan tutuloy. Pero basta yung go lang, diretso ka lang, invite mo lang siya, mag-disciple ka lang, ganun. So, dire-diretso lang yung pag-disciple. Ganun. And then, yan, letter A, yan, magtanim tayo. So, magtanim lang tayo ng magtanim. Yan. So, dahil nagtanim na tayo, nakapag-witness na tayo, ngayon, kailangan natin mag-disciple. Yan. So, mag-disciple tayo. Yan. So, yung goal natin ngayon, dapat meron tayong ma-disciple, mabaptize, at lumago sa pananampalataya this year. Kahit isa lang. Ganun, yung goal natin. Kahit ma-duplicate nyo lang yung sarili nyo na Pero, kapag mag-disciple kayo, ang nakita ko kasing nangyayari, kapag nag-disciple, dapat ikaw mismo, huwag kang lumag-backslide. Kasi bang nag-backslide ka, ikaw papatuloy na yung kasama mo. Bihira na lang yung ganun. Pero kasi, na-inspire kasi sa'yo. Na-influencean mo siya. Gets mo? So, dapat tayo, maging matatag tayo. Huwag tayong mag-backslide, huwag tayong lumayo, huwag tayong, kung manghina ka, hindi magsimba ka, mag-soul win ka, yun lang naman yung kailangan. Pero huwag tayong mag-backslide. Please lang. Huwag kayong mag-backslide. Kahit may problema na kayo, ganyan, sukong-suko na kayo, huwag kayong mag-backslide. Papaluin ko kayo. Ganun. So, yun, magtanim tayo. Sabi sa 1 Corinthians 3:7. Yan. So, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Yan. So, kung magtatanim tayo, ang Diyos yung magdidilig, ang Diyos yung mag-i-increase. Yan. So, kailangan natin lang na magtanim. Kumbaga, execute, take action. Yun lang, dire-diretso lang. Kasi, magbubunga rin tayo. Ganun. Yan. So, kasi, kung ang Diyos nagbigay sa atin ng pinagkatiwalaan tayo na mag-share, pinagkatiwalaan tayo na mag-disciple, ang Diyos na yung magdidilig. Yan, maglalagay ng vitamin C, yan, or yan, mga tayo ng baka. Ganun. So, ang Diyos na yung maglalagay. Yan. Kasi kailangan natin mag-increase. Yan. Natatawa si Kaizy. Goods yan. Kahit paano, hindi siya yung seryoso lang. Yan. And then, letter B, nasa pa rin tayo mag-set ng goal yung goals. Letter B is, dapat kailangan nating, yan. Letter B is, magbunga. Letter A, magtanim. Letter B, magbunga. So, sa tagal natin, ilang years ka na? Ikaw, Geraldine. Parehas. Ikaw, IC. Pare-parehas kayo. So, kailangan na natin, kasi nga, parang sabi ng Brother Super, habang malapit ka sa sige lang, sulitin mo na. Nyari, habang nag-aapoy ka, sulitin mo na. Kasi, merong time na manghihina ka na, may trabaho ka na, ganito ganyan, busy ka na, wala na. Ang nakita ko ay trabaho, bumalik na, gusto na ulit na mag-soul winning, mag-disciple. Pero ang nakita ko habang tumatagal, nagkaroon ulit ng trabaho dito, nanghina ulit. So bumalik ulit. Andun yung excitement ulit kasi nga nasa ibang bansa kasi ngayon excitement. Habang tumatagal, nawawala ulit. Kaya habang umiinit kayo, dire-diretso kayo, sulitin nyo na. Kailangan natin magbunga kasi nga malapit na ang Panginoon na dumating. Yan. Kung matagal pa ang Panginoon,
advantage natin kasi nakapag-disciple tayo. Ano. So, kailangan natin magbunga. And then letter C, mag-ani. So, aani rin tayo in the future. Not now, but soon. Yan. Sabi sa Psalm 126 verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. So, sa una, magtanim. Pangalawa, magbunga. Then, pangatlo, or letter C, mag-ani. Sabi diyan sa Psalm 126 verse 5 na, yan, they that sow in tears shall reap in joy. Sa A, B, C, sa A, parang step 1, step 2, step 3. Sa una, mahirap. Tapos meron time diyan na iiyak ka talaga. Panginoon, sayang to, ito, dinisciple ko pa, lagi kong pinupuntahan, sayang yung gas, sayang yung pagod. Ganon. So, pero, sabi sa verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. Umiyak ka man, pero merong time na blessing. Magiging masaya ka. Hindi sayang yung pinagpaguran natin. So, kailangan lang natin na magpatuloy and then time will come. Sobrang sarap magkaroon ng bunga. Especially sa akin, testimony ko, masarap. Kasi may mga bunga na ako na papatuloy. For example, sabihin natin, si Joanne, si Jason, mag-Bible school. Sobrang saya. Kasi maduduplicate niya pa yun. Yung sarili niya. Kunyari, nagpastor. Si Joanne, may ma-disciple pa siya, Bible student pa siya, may soul winning pa. Required yun sa Bible school. Di blessing, di ba? And then, andun yung pa rin nila. Sabi nila na, thank you, Joseph, lagi mo sinusundo. Iba, mapapaiyak ka na lang sa saya. Yan. And then, yan, dapat kailangan lang natin na, isipin lagi na dapat maduplicate yung sarili ko. Maduplicate yung sarili ko. Yan. So, lagi yung tandaan yan na in the future kasi, mawawala na rin kayo. Kumbaga, ipapasa. Ganun kasi yung ikot ng mundo eh. Yari ikaw, pastor. Yung anak mo, dapat maging pastor rin para tuloy-tuloy. And then, yung sabi rin ng architect na kayong mga anak, mahalin yung, alagaan nyo yung mga magulang nyo. Kasi in the future, magiging magulang din kayo. Ganun. So, paikot-ikot lang yung system na dito sa mundo. Na, kasi system mo lang maging Christian. Hindi yung di mo alagaan yung magulang mo, kahit yan. Hindi. Yan. And then, yan, number 2. So, number 1, mag-set tayo ng goal. Letter A, magtanim. Letter B, magbunga. Letter C, mag-ani. Number 2, dapat may strategy tayo. Yan, strategy. Yan. So, ano yung magiging strategy natin? Ano yung magiging strategy natin? May nakita ba kayong strategy? Ano yung strategy mo, Joseph? Wala. Ikaw, Geraldine. May strategy ka. Strategy na yung, kasi di ba focus tayo sa mission, yung pag-soul winning, pag-duplicate sa sarili, makapag-disciple. Ano yung strategy mo sa, sige, i-icon natin, specific natin. Ano yung strategy mo sa pag-witness? Yung paano siya i-ano kaya parang sa sentence mo kasi parang paano mo siya i-approach kung paano mo ipasok yung salvation sa tao. Ganun po ba? Oo. Mga ganun, mga strategy na ganun. Ano kuya sa akin is approach sa pakikipag-usap mo sa kanila. Oo. Sa akin, yun, soloing, tapos pagkatapos mo soloing, cycle. I mean, yung, paano yung strategy mo? Yung pag-witness. Paano mo oo, or makakausap ka niya, ganyan. Ano pa yung? I-greet muna ng good afternoon or morning, gano'n. Goods. Tapos, sabihin mo na wala po itong bayan. Kasi doon sila, kasi maraming mga tao na lumalapit ko kasi yung parang may sobre ba? Kapalit yung word of God yun. Kaya yung parang kada mag-witness, kailangan sabihin na walang bayan. Doon sila matutuwa ka. Which is different. Sa'yo, I see. May strategy ka. Ano yung strategy mo? I'll face.
Meron pero secret. Hindi, sige. Yan. So, yun. So, kailangan natin ng strategy. May goal tayo, may strategy tayo. Kunyari, sa business, may marketing strategy. Ngayon, kailangan natin yan. Like for example, yung kay Geraldine, yung approach sa pag-witness. Yun, i-connect natin. Yung pag-approach, may good morning, may galang, may respect. So, kung may po, may galang tayo, sigurado, natin sila. Yung i-open yung door nila, pasok kayo, ganyan. Ganun. Yan. So, yung nakikita ko, letter A, na pwede tayong karoon ng strategy ay interview style. Yan. So, hindi mo siya yung, kahit wala kang Bible kung magpakita yung Bible mo, tsaka mo na lang, i-memorize mo na lang yung Roman Road. Pero, nasa Bible mo, nasa bag. Kasi minsan, kapag nakita nila na may Bible, nalayan ka na. Kahit tayo rin, kapag meron bang saksi, ano gagawin mo? Di ba minsan nagtatago tayo? Minsan, ay hindi po. Yan. Di ba? Kahit tayo, di ba? Oh, di ba? Ganon din. So ngayon, i-strategize natin na, like for example, interview. Ay, kamusta ka? Ilang taon ka na? Ganyan. Pero wala kang Bible. Pero meron kang, kunyari, tracks lang din. Kung may tracks pa ako, explain mo. Huwag mo na ibigay, pag may time ka, bigay mo. Tapos, i-explain mo. Ganun. Tapos, yung tawag dito, mahirap kasi share, hindi yung kagaya ng, ay, ano po, dito po sa ito, sa Roman Road, ganyan, yung Roman Road pa namin, Roman. Tapos, kuhan po, ito, ganyan, dire-diretso. Yung nakikita ko na pwede natin, sa akin, pag ako, ang dami kong naisip sa business, ang dami kong nakasalamuha ng mga bagong mukha Yan, mga connection. Yun nga lang, yung sa business, medyo mahirap nga lang ipasok. Kasi business tsaka na lang siguro pero sa akin, pa rin naman, gusto ko pa rin. Meron time na bago ko sharean ganito yung business ko. Witnessan ko. Like for example, si Sir Joshua, bago ko siya interview, sinare ko muna yung salvation. O ngayon, dire-diretso siya, naintindihan niya, tsaka ligtas siya. Ganun. Hindi, ginagawa ko kasi, tawag dito yung parang dapat ito yung mangyayari, pero isisingit mo lang saglit. Ganun. Tapos yung interview na like for example, si Joseph. Ganun. Ay, ano po, kamusta po kayo? Hindi ka naman kilala. Ganyan. Ay, hindi po, yung pangalan niya, ganyan, interview mo siya. Tapos, pasok mo dun yung salvation. Ay, alam mo na ba kung mas mas bata sa'yo? Natry nyo na po ng bakan, makon po yung kamay nyo. Basta maghanap pa ng maipapasok mo. Nyari, may apoy. Kita ka. Ay, sir, may apoy dito. Ito, yan. Tapos pasok mo. Tapos, kwentuhan kayo. O kaya, sa una, kwentuhan kayo. Kwentuhan yan. Ay, ano pong kwan nyo? Nyari, nag-aaral ng college or Bible, college, ganyan. Nyari, yung course mo rin. Nurse, ganyan. Tapos, ay, nakita ko po kayo lagi dito. Ganyan. Nurse po kayo. Ako po kasi magkakon ako, take rin ako ng nurse. O, di ba? Pasok na agad. Tapos, tanungin mo na siya. Tanungin mo siya, ano po yung mga kailangan, requirements, ano po yung mahirap, ano po yung subject nito. After that, ipasok mo na. Ay, po, meron lang pong sikip saglit na na-try na po bang mapasok, ganyan, or meron po ba kayong alam na pag kinuha tayo ng Panginoon, ganyan, pupunta kayo. Didiretso mo na. Kasi yung sa una pa lang, nakuha mo na yung attention. Pero nagkukwento ko pa lang kasi, kaya interview yung gawin mo, tanongin mo, tapos tanongin mo ganyan. Hanggang makuha mo yung attention niya, papalalim. Yung malalaman niya na yung salvation. Ganun. Madami sa YouTube. Si Dan, trinay niya yun Ako, natry ko rin na ganun. Kinakapalan ko yung mukha ko. Ayun sir, parang tagal nyo na magkakasama, ganyan. At minsan kapag nangihina talaga ako, bigyan ko ginagawa ko sa strategy ko, business ko. For example, like for example, yung sticker. Ay sir, gusto niyo pa ng sticker? Sa business ko po. Tapos may free tracks, Word of God. Diba? Ito yung YouTube channel ko, ito yung business ko, sir. Baka gusto niyo po ng sticker. Pero naipasok ko yung tracks. Ganun mga strategy.
So, kailangan natin ng strategy, like, especially yung pag-interview. Interview style or technique. Yan. So, sa pag-interview kasi, maganda yung interaction. Ganun. Maganda yung interaction. Ganun. Magiging, lang siya, sa una, parang ang hirap. Pero magkakaroon ka siya ng effort eh. Kung gusto mo talaga na mag-soul win, may effort. Paano yung magiging interview technique na yun? Paano ko makakon? Basta tanongin mo. Huwag mo muna ipakita yung Bible mo. Kung memorize mo, mas maganda. Sabi po kasi, sabi po kasi na lahat ng makasalanan ay pupunta po sa impyerno. Tapos, after that, tanongin mo ulit siya, alam mo ba na merong heaven? Yan. Sabi ko kasi dito sa ganito, na merong heaven sa ganitong chapter. Yan. So, naipapasok mo siya as yung interviewin mo siya. Yun, sa kanina, nurse, kanyan, or kakasi mo, yung parang kukunin mo lang yung attention niya. Yun. Madaming kwan. Pero i-try nyo yung interview. Parang yung siyang ini-interview. Hindi yung, dito po sa chapter 1, Romans 6:1. Yan. Sabi dito, tapos tuloy-tuloy lang kayo. Tapos di mo siya kinakausap. Yung hindi naman sa kinakausap, I mean yung hindi mo siya tinatanong na yung salitan. Alam niyo ba na yung mga tao, gustong-gusto nilang magsabi ng achievement nila. Ang gawin nyo, wag lagi kayong magsalita. Lagi sila. O, kamusta ka na? Tapos yung kwento niya, ako, naging top 1 ako sa school namin, ganyan. Tapos ano pa yung mga achievement mo? Tanungin mo lahat. Kasi nga, nakakon siya nagiging maganda yung kanya. Pakiramdam niya kapag naisabi niya yung mga achievement niya. Kahit tayo din naman, di ba? Tapos appreciate natin. After that, sige, nagkwento ka, blessing, ganito ganyan, buti ka pa, ganito ganyan. Para mga ganun, para lang ako yung attention mo. Ang gawin lang, magseta lang siya. Sige, ganito ganyan. Ano yung nagiging, saan ka magaling? Galing naman, ganito ganyan. Ganun lang. Hindi, yung kunin mo lang yung attention niya. Hanggang, ikaw na rin yung magsalita. Kasi makikinig na rin siya. Kasi kung makapansin nyo, kung ikaw, Joseph, sabihin mo na parang yung mga ginawa mo, yung, may mga nakuha ka sa school, ganyan. Ito, pakita mo. Kasi, kumbaga nagpapa-impress ka. Ganun. Pero, hindi naman masama kasi nga, yung goal mo doon is makapag-share ng gospel. Ganun. Ganun lang, ganun mga strategy. Ganun. Pwede nyong itry. Yan. Ang Diyos yung magbibigay sa inyo ng wisdom kung ano pa yon. Madami. Kaya nga sa akin, kung pwede lang talaga, na ipasok agad yung salvation. Nung kahapon din, si Sir Chris, yung doon kami, nagmotor kami, pupuntang Ordaneta lang. Pero nag-step over kami dyan sa Singgan, sa plaza. Kumain kami. Tapos may humihingi. Binigyan na lang namin ng pagkain. Tapos ako, nako-convict ako na witnessan siya. Tapos si Sir Chris, yun din yung kanya inisip niya. Tapos yun, kumuha siya sa akin ng trucks. Tapos kanya na, siniran niya na. Bakit ganito? Bakit nagpapalimos ka? Ini-interview mo siya. Nag-aaral ka pa, ganyan. Ito ganyan. Magaling ka ba? Galing yung mga interview namin nung kahapon. Magaling ka ba sa kwan? Opo, top 3 ako, top 4. Di siya, nagagandahan siya sa kwan. Yung parang, yung sarili niya. Hindi naman yung parang pagmamayabang. Kasi tinatanong mo naman eh. Ganon. So, yun. Habang tumatagal, pinapasok na, ganyan, yung salvation. Hanggang makuha na yung attention niya. Ganon. So, gano'n lang. Kaya natin yan. Tsaka yung sa pag-disciple, kailangan lang natin siya lang kamustahin. Ganyan. Medyo mahirap. Kahit sa akin, like for example, naalala ko rin si yan, si Joe. Meron time pag binabalikan ko yung mga message, meron time din na hindi nag-reply ganyan, tapos ganyan, wala. Pero yung momentum kasi na next week ulit, kamusta ka na, next week ulit, kamusta ka na. Hanggang siya, yung makonvict din siya na pumunta. Ganun. Habang tumatagal, siya na yung pupunta. Ganun. Tapos, ako na bahala, kaya mo na yung sarili mo, parang ganun. Pero dahil maganda kapag merong kasama rin siya, yung i-train mo na ganito ganyan. Pero meron ding iba na, si Joseph, kung isa lang niya sa maganda rin yun. Ganun. Kasi, mahirap mag-disciple eh. Ganun. Kaya, pwede kayong manood sa YouTube, yung mga strategy. Lagi nating i-share sa kanila yung
Oh, namiss ka na. Pero kasi pinag-aaralan ko yung eh. Hanggat maaari ayokong sabihin yung ah, tawag dito yung miss ka na namin, ito kasi ganun nangyayari. Ang iba, inisip nila na hipokrito yon kung nagkukunwari lang na miss. Pero ang totoo, gusto lang magkaroon ng points, magkaroon ng pansayot, ganun. Dapat parang nakita rin natin yung Holy Spirit, yung, I mean, na halata natin na yung kausap ng Panginoon na, parang sa kanila yan, lang nilang narinig. Ngayon, tanongin mo sila na, oy, ganito, nakita ko, meron kang award sa ganun. Di ba? Maghanap ka ng parang award niya, ganyan, sa Facebook. Oy, ang ganda nitong pinost mo ganun. Yung parang hindi mo siya kamusta ka na, miss ka na namin. Magsasabi siya, ay, sorry, ganito yan. Tapos ganun, paulit-ulit na lang yung di ba, nangyayari. Pero ang nakita ko, ang pinag-aralan ko kasi, kailangan kong hindi yung kamusta ka na, ganyan, namimiss ka na namin. Kasi laging namimiss ka na ng church, namimiss ka na ng church. Tapos, kasi ganun yung nangyayari. Like for example, si Ate Giselle, yung iba hindi naman totoo. Nangyari, Saturday. Kasi pinag-aralan ko. Sila Ma'am Rosaline, sila Ma'am Giselle. Yan, yung mga nakakausap ko na yun pala. Pero sila pa rin may decide. Kasalanan pa rin nila. Hindi tayo may kasalanan. Basta tayo, ginawa natin yung best natin. Yan. And then letter B, ipag-pray natin. Ipag-pray natin sila araw-araw. Hanggat maaari, araw-gabi, yan, ipag-pray natin. Yun yung the best na strategy. Then, letter C, encourage natin. Encourage natin lagi. Kunyari, kailangan nila ng kasama. O nanghina ako, ganyan, may problema. Sige, puntahan kita. Kung sa bahay nila, encourage mo siya. Labas kayo. Ganon. Kasi, mararamdaman nila yung yung pagiging hospitality natin. Pag in-encourage natin. Hindi naman tayo nagiging hipokrito na para lang meron tayong madala. Kasi sa akin lang kasi mahal ko ang Diyos eh. Mahal ko ang Diyos, gagawin ko to. Hindi yung para lang makita ni pastor. Dati, ginagawa ko yun para kay pastor, para sa kalituhan yan, bisita. Pati rin sa pag-ministry, ganyan, sa loob ng church. Ganun yung lagi. Pero dahil natuto ako na, ito pala, kailangan kong gawin na mahal ko dapat ang Diyos dahil gagawin ko to. Kasi yung love, iba na gagawa niyan. Promise. Kapag nagkaroon kayo ng parang crush or love, ganyan, iba yung nagagawa. Gagawin mo lahat. Promise. Ganun. Gagawin mo lahat. Kahit sunduin ka niya, ganyan, gawin mo yung wala akong wala akong pangmasaya. Sige, ako na pupunta. Iba kasi yung nagagawa. What if, yun nga, like mo sinasabi sa inyo, iba yung mangyayari din kapag ang Diyos yung naging natin. Love natin. Kasi yan, mahal natin. Ganun. Then, number 3, plus, take action. Like ko sinasabi rin na kailangan natin mag-take action. Kumbaga, kailangan natin na i-push yung sarili natin na gawin yung mga plano. Dahil merong goals, kailangan mo ng strategy, then syempre kailangan mo ng take action. Kumbaga, execution. Sa akin, yung tawag ko dun sa business ko, execution plan. Hindi business plan. Kasi nga, pag business plan, plano lang. Pero pag execution plan, ito yung i-execute ko na plano. Di ba? So, kailangan natin ng take action. Yan. So, kasi, kumbaga yung pag walang take action, paano mangyayari yung goal mo? Paano yung mangyayari yung strategy mo? Kung hindi ka tatayo dyan, hindi ka lalabas, hindi ka mag-disciple, wala, hindi mangyayari yung goal natin. Kaya kailangan natin ng take action. Yan. You never have a mission without the vision. So, kung walang mission, kung walang vision, walang mission. Kung wala tayong nakikita, nga ganito, gusto kong nakita ko, meron akong makasama lagi na kaibigan or best friend. Nakakasama ko rin. Dalawa kami, naka-long sleeve kami dalawa, tapos nakanig tayo, nakabarong. Yun nakikita mo. So ngayon, kailangan mo nang i-take action. Dahil may vision ka, ano yung mission ko? Ma-soul winning, ma-disciple, lumago sa church, at magkaroon din siya ng ministry. Ganun. Kaya balikan natin yung vision din natin. Na yung vision natin na, ano ba yung vision natin? Ito yung vision natin eh. Ibalikan ko lang. Na yun, maging faithful yung mga kabataan sa Panginoon. And maging honest, ma-influensya din silang Kristiyano. Tapos, yun, yung pattern na yung love, yung nangyayari sa, nagiging, kasi yun nga, sabi ko sa inyo, nagiging culture na siya. Ang dami nating background na alam, hindi ko na sabihin. Basta ang dami na. So, kaya kailangan nating ikat.
Ayun. Yung una natin yun, maging faithful yung mga kabataan, tapos sikat natin yung pattern na culture na nangyayari na ngayon, na pwede pala. So, dahil pwede, yun na rin. Pero, di issue nyo pa rin kung gusto nyo sundin. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Ganun. Pero kung gugustuhin nyo na yung nabivisualize ko na sana na mas maganda na wala muna, tsaka muna siyang ganito ganyan ligawan kapag okay na, may trabaho na, goods na, dun na. Hindi yung nag-aaral pa kayo, tapos kasi may time yan eh. Merong time na pag-aaral, may time na magtrabaho, may time na rin na magkakaroon ka na ng partner. Ganun. Ipag-pray lang, tapos time will come. Yun na. Yun nga, sa Bible ninyo, every season, merong season na ito, may season na kasiyahan, may season. Ganon din sa pagiging partner. Kaya huwag natin yung kasi iba kasi nanggagawa ng love talaga. Kailangan mo lang siyang magtiis. And then, i-take action mo. Ano bang kailangan ko? E di, adjust. Huwag muna kaming ganitoan yan. Or kung ipalata, o kung sabihin na ganito. Ganun. Kaya kailangan natin na i-take action din yung sarili natin. Ganun. So, yan. And then, letter A, yan, gumawa. Gumawa ka ng paraan para ma-take action mo. Kunyari, di ka pwedeng Saturday. O di ibang araw, sabi nga ni Pastor. Yan. Gumawa ka ng mga strategy, ganyan. Para ma-take action mo. Gumawa ka ng, mga hindi sagabal sa buhay mo. Hindi sagabal sa pag-witness mo, pag-disciple mo. Tanggalin mo lahat. Ganun. Kunyari, sagabal yung paglalaro, pag-cellphone. Tanggalin mo para makapag-take action ka. Kasi yung social media, kinakain yan ng oras natin. Kapag kinain yung oras natin, wala na yung goal natin. Mawala na rin yung strategy natin. Ngayon, kailangan natin ng take action. And then, letter B, gumamit tayo ng mga dapat sa ating goal. Ano yung gagamitin natin? Madami dyan. Maging resourceful lang tayo. Kunyari, yung pag mag-disciple ka, kunyari, may bike ka naman, ganyan, pwede pang ayusin, tapos malayo. O di gawin mo, ano pang gagamitin mo? Ano pa? Cellphone, Messenger, Facebook, for example, Facebook Live, gumawa ka ng group, private, dahil hindi sila makapunta, pwede lang balikan. Gumamit tayo ng Facebook. Ginawa natin sa mabuti. Merong negative, may positive. Yung negative, yung kakainin yung oras mo, ubusin yung oras mo dyan. Sayang yung oras mo. Pero ngayon, kinonvert natin siya as positive. Ginamit natin yung Facebook para yung vision tsaka mission natin magawa. Pero kailangan din ng take action. At nakikita ko naman sa inyo, nag-witness kayo tuloy-tuloy. For example, si Joseph, meron nang dinidisciple. Hopefully, kayo rin, kayo lahat. Si Gerald, nakita ko rin may in-invite. Pero kailangan lang natin na pag-aaralan din. Ang dami kong na-invite pero wala akong na-disciple. Ganun. Gumamit kayo ng paraan. Madami dyan. Ang Diyos yung magbibigay sa inyo ng wisdom. Sa akin ang galing ng Panginoon eh. Hindi ko naman naisip yan eh. Yung live, yung video. Pati rin yung ito, yung mga short video. Hindi ko na naisip. Ang Diyos, lang, talagang lumabas lang. Kasi pinag-pray ko na, Panginoon, sana meron na mangyari. Yung parang masaya ako sa ginagawa ko na hindi ako binibigla. Na parang ayoko to. Ako nagiging na ako eh. Napamahal na ako sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kasi ang laki ng or ang ganda ng benefit sa akin mismo. Kaya sa akin, mas gusto ko pang mag-share kaysa yung iba yung ginagawa. Ganun. So, ngayon, sinusulit ko na habang gusto ko pa, sinusulit ko na ngayon, may mga meeting, ganun. Ang ginagawa namin bago magtrabaho, nag-devotion muna kami. Monday hanggang Friday. Yun yung commitment ko. Ganun. And then, magiging commitment rin ito na every week sana meron. Pero kung wala, di Facebook group. Nga lang, walang interaction, walang sagutan, walang ganito. Pangit. Medyo, ayoko yung ganun. Yung sa online lang. Parang mahirap. Pero, dahil adjustable tayo, kakayanin sa bayan ng Panginoon. Yan. And then, letter C, gumalaw-galaw tayo. Yan, gumalaw, mag-exercise, ganyan, libangin mo yung sarili mo para hindi ka tamarin. Ganun, nyari, pag gising mo na, tayo ka na agad. Huwag yung ginising ka na, tapos matutulog ka pa.
Yung tumahan ko si Joseph. Pero kailangan mo sanayin. Yan. Tsaka labanan yung sarili natin pag inaantok. Inaantok. Yan, gumalaw. Ayan. And then, yun lang. Balikan natin. Number 1, mag-set ng goal. Letter A, magbunga. Magtanim, magbunga, mag-ani. And then, number 2, strategy, interview style, ipag-pray, encourage. Number 3, take action. A, gumawa. B, gumamit. Letter C, gumalaw. And then, are you willing to move? Willing kayong mag-move ba? Para hindi sayang yung mga meeting natin. Kayo, nasa live, willing ba kayo? Willing kayo? Pag willing kayo, itutuloy natin yung ganito. Pero ako, gustong gusto ko eh. Yung vision kasi na binibigay sa akin ng Panginoon, ang gusto kong gawin. Yan. Para sa atin naman eh. Hindi naman para sa akin na, para ganito ganyan. At saka, huwag nyo nang isipin yung mga nangyari sa youth R. Huwag nyo isipin na makipagkompetensya. Kasi pag iniisip natin na makipagkompetensya sa kanila, magkakaroon yan ng masamang mangyayari. Both side. Kung gusto mong mas magaling ako sa kanito, ganito yan. Yes, maganda yung magiging kasi pag ma-pride tayo na itataas. Ang galing natin ito niya. Pero meron din kasing masama na mangyayari. Magiging mayabang ka, pangit yung tingin nila sa'yo. Kaya sa atin, yung goal natin, yung vision sa mission natin, yun lang, focus lang tayo doon. Dapat nga memorize nyo pa eh. I-send ko sa GC yung vision sa mission natin para lagi nyong maisip na bakit ko ito ginagawa. Ito kasi yung vision sa mission namin ng team natin. Yan. Sa team natin. Kung makapag-inspire pa tayo na ganito, di glory to God. A blessing na ganun. So, are you willing to take action our mission? Yes. So, kung yes, kailangan nyong i-duplicate yung sarili nyo. Kung asan kayo ngayon, kung nag-involve kayo, nasa choir kayo, ministry kayo, i-duplicate nyo. Yung sistema nyo na nakikita nyo na naging maganda, ipasa nyo. Huwag nyo kayo mahiya na makita nila yung strategy nyo. Kasi pag hindi mo sinabi yung strategy mo, kahit ganyan, hindi mo pinasa, hindi mo diduplicate yung sarili mo, sayang yung binigay sa'yo ng Panginoon na strategy pa, yun pa. Sayang. So, kailangan natin na duplicate yung sarili natin. And then, ngayong year, kapag nakapag-duplicate kayo ng isa, disciple nyo, tapos na-baptize, tapos karoon ng ministry, nag-choir, naging soul winner, tapos, ang maganda ba doon, nag-Bible school, di ba? Grabe. Kaya, kapag nagkaroon kayo ng isa na ma-duplicate nyo yung sarili nyo, yan, kung narinig nyo yung mga nakatune in, kapag nakapag-duplicate kayong year, bibigyan ko kayo ng bagong Bible. Yung iba, pero gusto ko, ang inisip ko kasi, basta, yung, mas maganda. Ang nakita ko, maganda yung, Tagalog Bible. Yung kahit yung New Testament na bago. Yung naintindihan. Yung hindi siya malalim. Medyo, naintindihan. Kasi yung ibang kasi Tagalog, medyo, di ba? Ang lihis, ganyan. Ganun. Kaya, bibigyan ko kayo ng, pang soul winning, pang discipleship. Kasi, nung time, binigyan ako ni Pastor, ako din ako nagginanahan din ako nun eh. Yung magkaroon ako ng Bible na Tagalog. Binigyan ako ni Pastor ng Tagalog. Ang ganda. Yung maroon. Gamit na gamit ko ngayon yun eh. Sa pag-disciple, pag-witness. Kaya yun din yung magiging award nyo. Pero mas grabe pa rin yung award ng Panginoon sa atin kapag nakapagdala tayo sa Panginoon. Bonus na lang yun. Yan, bonus na lang. Kahit pa paano, ma-push rin kayo, ma-motivate kayo na gusto ko ng Bible. Bakit? Para sa Panginoon, makapag-soul winning pa ako. Tsaka maintindihan ko kapag nag-soul win ako sa Bible. Ganun. May question kayo? Ganun. Or wala? Sakto mag-alas 6 na. Pupunta pa kila Joseph. May question kayo? Yan. Basta, isipin lang natin na para sa Panginoon yun. At ma-remind kayo yung sa natin, sa vision tsaka mission. Ito yung vision tsaka mission ng namin, no? Ng business. Yung sa taas. Dapat nga memorize ng mga empleyado ko yan. Kasi para hindi siya sayang. Kasi pag nagtatrabaho ka, tapos hindi mo sisuportahan yung vision tsaka mission ng boss mo or leader,
Nagtrabaho ka lang para sa pera. For example, nagtrabaho lang sa atin, nag-witness lang tayo para sa kay pastor, para kay ganito, ganyan. Pangit naman yung ganun. So, maganda rin kung pag naka-display yung ko natin eh. Siguro i-con ko, i-profile, ay i-background natin yung sa mission tsaka vision. Para balik-balikan nyo. Oh, nangina na ako, ayoko na, tigil na ako. Pero pag binasa nyo ulit yung mission tsaka vision natin, ay, ito nga pala. Tuloy ako. So, kung wala nang tanong, pray tayo. Let's pray. Final na pong salamat sa natapos na meeting. At alam po namin na para po sa inyo to at kayo po yung magbibigay sa amin pa ng kalakasan at lakas ng loob pa noon para makapag-solve pa noon, makapag-disciple, makapagdala po sa inyo pa noon. Yung vision tsaka mission po namin pa noon na ay magawa po namin at mag-involve po kami pa noon sa pagdala, sa pag-duplicate ng sarili po namin pa noon. Nawa, ang kapangyarihan nyo pa noon ang gumamit sa amin because di namin kaya ito pa noon. Sa inyo lang po kami pa noon nagtitiwala kasi medyo mahina kami, hindi namin kaya yung pinapagawa nyo minsan, pero dahil kayo po yung nagbigay ng vision and then mission, kakayanin po namin ito pa noon. Thank you pa noon sa mga pagpapala na narinig po namin, mga strategy, yan pa noon. And then, thank you pa noon sa sila Joseph, sila Geraldine, sila IC, saka yung mga nakatulin na andyan pa noon na sinusuportahan ang inyong vision and then mission pa noon. Kaya po yung mga pa noon sa pag-uwi namin, ingatan niyo po kami pa noon at patawarin niyo po kami pa noon sa mga pagkukulang namin na ginawa at kapayapaan pa noon sa Jerusalem. At ito pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Inubo na ako. Sige. Bali, ganun na lang. Tingnan natin ulit next week. Sana tuloy-tuloy. Pero meron time siguro na wala. Pero commitment na rin. Magiging commitment na siya. Kasi as a minsan kasi sa commitment, sa una lang yan eh. Pag tumagal, wala na. Pero kung meron ka kasing binabalik-balikan, yung vision sa mission, tutuloy ka. Meron time na ako na ayaw ko na eh. Yan sa business, parang ang hirap. Napaka-stressful, ganyan, napaka-hirap yung responsibility. Pero binalikan ko ulit yung vision sa mission ko. Tuloy pa rin. Yun lang. Pag may mga update ako, sa GC na lang. Then, sana next na meeting natin, meron tayong ma-invite din. Ganun. Kasi ang next topic natin ay try natin na share kung ano yung pa yung dapat na matutunan. I-update ko na lang kayo. Yan. Sana meron and then yung kailangan natin na matutunan sa pag-disciple or everything na next meeting natin. Or pwede tayong lumabas din, hindi lang dito. Ganun. Ano ba sa Saturday? Pwede pala Saturday. Pwede tayong lumabas ng umaga. Diba? Tapos hapon, youth hour. Bakit? Pwede naman kuya kapag natin. Hindi, basta. Tapos kapag yung goal natin, nagawa natin, magkakuan tayo ng team building. Yung lalabas tayo, gano'n. Sana makapagpunti tayo. Overnight, gano'n. Overnight. Gano'n din sa team ko, may mga punta kami sa ibang bansa, Singapore. Nandiyan sa Joshua. Punta tayo sa Singapore, team building. Gano'n. So, yun lang. Thank you sa mga nanood at God bless. Sana next na meeting makapunta na kayo. Especially kay... Sige, ikaw mo na lang. Bye! Bye!